Umalis ka sa daan, walang silbing matandang lalaki, sigaw ng binata habang mariing itinulak ang matandang figura sa gilid. Hindi niya alam na iniinsulto niya mismo ang kanyang ama na matalinong nagkubli. Ang mga sumunod na pangyayari ay magbabago sa kapalaran ng bawat buhay sa silid na yon. Si Ronald Aquino ay nakatayo sa gitna ng Bella Vista, ang pinaka-prestihiyosong restauran ng lungsod, habang sumisigaw sa isang 75 taong gulang na lalaki na kakapasok pa lamang. Ang lalaking iyon ay si Francisco. Natigilan siya nilamon ng pagkabigla at dalamhati nang makita ang kanyang anak na kumakain sa kalapit na mesa kasama ang dalawang magarang kasamahan na humahalakhak ng malakas sa kanya. Huwebes iyon ng Nobyembre. Isang araw na magmamarka ng simula ng sukdulang pagsubok ng isang ama at nagsimula na itong magkamali. Hindi basta-basta ang Bella Vista. Dito nagtitipon ang mga mayayaman upang ipakita ang kanilang kayamanan. Ang isang pagkain ay mas mahal pa kaysa sa isang buwang sahod ng manggagawa. At ang mga customer ay itinuturing ang pera na parang medalya ng karangalan. Kilala ni Francisco ang lugar ng husto. Dati siyang parokyano, laging nakaupo sa pinakamahusay na mesa at tinatrato ng may lubos na paggalang. Ngunit ngayong gabi, nag-iba ang lahat. Ang parehong mga waiter na dati bumabati sa kanya ng may paghanga ay ngayoy nakatingin na may paghamak. Tingnan niyo mga pare, pang-uuyam ni Ronald habang nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Kasama niya sina Nestor Diaz at Eduardo Castillo, parehong napakayaman at nasa kanilang 30. Isa na namang siraulong matanda na akalay bagay siya dito. Sumabog ang tatlo sa malakas na tawanan na pumuno sa marangyang silid. Si Nestor, na ang pamilya ay nagmamay-ari ng higanteng imperyo ng konstruksyon, ay tumatawa ng malakas habang pinapalo ang mesa. "Ronald, lagi ka talagang nakakakita ng mga ganyang kababalaghan," ani Nestor sa pagitan ng halakhak. "Saan ka ba nakakatagpo ng mga taong katulad nito?" Tulad ni Ronald, lumaki si Nestor sa mundong ibinibigay ang lahat. Hindi siya kailanman nagsikap para sa anumang bagay. Si Eduardo naman, na nagmamay-ari ng isang hanay ng mamahaling gym na minana mula sa kanyang ama, ay nagre-record na ng eksena gamit ang kanyang telepono. "Mga pare, hindi kayo maniniwala dito," wika ni Eduardo sa kanyang live stream audience. May random na matandang lalaki na pumasok sa Bella Vista na parang ito'y murang hostel. Nabubuhay si Eduardo para sa content. Bawat sandali, gaano man ito kalupit, ay nagiging panggatong sa kanyang social media, kung saan ipinapakita niya ang kanyang marangyang buhay sa mahigit kalahating milyong taga-subaybay. Nakasuot ng payak na damit at nakasandal sa tungkod, ramdam ni Francisco ang bawat tusok ng kanilang tawa. Ngunit sa likod ng anyo ng isang marupok na matanda ay nakatayo ang isang sariling sikap na negosyante, ang tagapagtatag ng isang 50 milyong real na imperyo ng sandwich. At ngayon siya ay pinagtatawanan ng hayagan ng sarili niyang anak, na hindi siya nakilala sa kanyang pagkakakubli. "Ronald, tama na," wika ni Carmen Mendoza sa malumanay na tinig mula sa katabing mesa. Siya ang 24 na taong gulang na kasintahan ni Ronald, isang modelo at umuusbong na influencer. Hindi siya mapakali, bagaman hindi sapat upang kumilos, nahihikayat siya ng marangyang pamumuhay, mga mamahaling regalo, bakasyon sa iba't ibang bansa at mamahaling pamimili. Kumilos ang kanyang konsensya, ngunit hindi sapat upang ipaglaban sa kanyang pag-ibig sa karangyaan. "Tama na, walang paraan," sigaw ni Nestor habang inaangat ang isang kristal na baso na puno ng Dom Perignon na nagkakahalaga ng libu-libong real. Itinuro niya si Francisco habang tumatawa sa tila nalilitong anyo ng matanda. Ngunit hindi naliligaw si Francisco, sinisip-sip niya ang bawat malupit na salita, bawat mapagmataas ng ngiti, bawat patak ng kayabangan.
Nakilala niya si Nestor mula pa noon. Madalas bumisita ang bata noon kasama ang kanyang ama para sa negosyo. Inisip ni Francisco noon na siya'y mabait at magalang na bata. Ngunit ngayoy malinaw na ang mabuting asal ay pantakip lamang sa bulok na kalooban. Inilapit ni Eduardo ang kanyang telepono para sa mas malinaw na kuha. I-like at mag-subscribe kayo, sabi niya sa kamera. Naligaw si Lolo sa teritoryo ng mayayaman. Tumawa siya habang nagsasalita na parabang biro lamang ito. Baka naghahanap lang ng mga apo at naligaw ng lugar. Mabilis na binaha ng mga nanonood ang seksyon ng komento ng mga emoji na tumatawa at mga suhestyon kung paano pa lalong hiyain ang matanda. Hoy Lolo! Muling sigaw ni Ronald, mas malakas ngayon upang matiyak na lahat ay makakakita. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa marangyang silid, puno ng pinakintab na kahoy at kumikislap na salamin. Huminto ang buong restauran upang makita ang kaguluhan. Naliligaw ka ba? Nasa kabilang panig ng lungsod ang bahay para sa matatanda. Muling sumabog ang mesa sa tawanan at nagsimulang kumuha ng mga litrato ang ibang mga customer ng palihim. Tumingin si Francisco sa paligid. Mga 40 katao ang nasa restoran ng gabing iyon, mga makapangyarihang tao mula sa negosyo, politika at sining. Ang ilan ay bumubulong na tila naiinis ngunit walang lumapit. Walang naglakas loob na hamunin ang kapangyarihan ng 3 mayayamang lalaki. Namuhay sina Ronald at ang kanyang mga kaibigan sa mundong ang pera, ang panangga laban sa kaparusahan. Gabing iyon, ang kanilang kayamanan ay naging kalasag na walang sinumang nagtangkang wasakin. Maging si Giuseppe, ang Metrid, ay lumapit ng may pag-iingat. Kilala ni Francisco siya sa loob ng 15 taon. Dati itong yumuyuko ng may paggalang, ngunit ngayon ay nakatingin na parang siya'y estrangherong nagdudulot ng gulo. Magandang gabi, Ginoo, wika ni Giuseppe ng mahinahon. Mayroon ba akong maitutulong sa inyo? Nanginginig ang kanyang tinig. Nauunawaan niya ang panganib, ang ma-offend, ang mayayamang kliyente, ay maaaring magdulot ng pagkawala ng trabaho, ngunit ang pagpapaalis sa isang matanda ay maaari ring magbalikwas laban sa kanya. May tatawag ba ng security? Sigaw ni Eduardo sa gitna ng tawanan, patuloy pa ring nagvi-video. Baka may Alzheimer's ang matandang ito, baka magsimulang maghubad bigla. Muling humagalpak sa tawa ang 3, na parabang ang pangungutya sa isang seryosong sakit ay isang libangan lamang. Maingat na humakbang si Francisco pasulong. Pinaghandaan niya ang sandaling ito ng ilang linggo, ang pagkakakubli, ang kilos, ang kwento. Ngunit wala siyang inasahan na ganitong kalupitan. Ang sarili niyang anak ang nangunguna sa pampublikong paghamak sa lalaking isinakripisyo ang lahat para sa kanya. Ako'y humihingi lang ng isang basong tubig, mahinang sabi ni Francisco. Maingat na nagsalita si Francisco, lubos na ginagampanan ng papel ng isang nawawala at litong matanda. Sinabi ng apo ko na magkikita kami rito, wika niya sa nanginginig na tinig. Ang kanyang mga mata ay gumala mula sa mukha ng isa patungo sa isa pa. Mahigpit ang hawak sa tungkod para sa suporta at tila marupok ang kanyang tindig. Tubig? Sigaw ni Ronald, tumindig ng parang artista sa entablado. Akala mo ba pampublikong klinika ito? Matanda, isa itong marangyang restauran. Baka mas mahal pa ang isang baso ng tubig dito kaysa sa buong pensyon mo kada buwan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang lalong mapansin ng lahat sa restauran. Masayang pumalakpak si Nestor, halatang natutuwa sa nagaganap. Walang kasing saya, tawa ni Nestor. Siya ang pinakamalupit sa grupo, ang laging gumagawa ng pinakamasasamang biro sa eskwela, ang laging nanghahamak ng tao dahil lamang kaya niya. Umabot na tayo sa 50,000 views, anunsyo ni Eduardo, hawak pa rin ang kanyang telepono.
At ang mga komento ay napakahusay. Palayasin siya. Tawagin ng pulis. Naligaw ang matanda sa maling lugar. Bawat mapanuyang komento ay binabasa ni Eduardo ng malakas, ginagawang isa pang ladrilyo sa pader ng kahihiyan na kanilang itinayo sa paligid ni Francisco. Namumuo ang luha sa likod ng mga mata ni Francisco. Sa loob ng kanyang mga dekada ng buhay, nalampasan na niya ang maraming kahihiyan. Noong siya'y mahirap pa, siya'y minamaltrato ng mga amo, dinuduraan ng mga customer at itinutulak ng mga pulis. Hinarap niya ang pagtatangi at kalupitan ng buong tapang at sa pamamagitan ng determinasyon ay nakapagtatag siya ng kayamanan. Ngunit kailanman, hindi niya naisip na ang sarili niyang anak ang siyang magpapababa sa kanya ng ganito. Bumalik ang isang alaala, 8 pa lang si Ronald nang makatagpo sila ng sugatang aso sa kalsada. Huminto si Francisco, iniligtas ang hayop at binayaran ang pagpapagamot nito. Bakit ka gagastos para sa asong hindi naman atin? Tanong ng bata. At sinabi sa kanya ni Francisco, dahil kung may kakayahan tayong tumulong at pinili nating hindi, nagiging bahagi tayo ng kanilang pagdurusa. Ngayon habang tinitingnan si Ronald, nakita niyang hindi kailanman tumubo ang aral na iyon. Carmen, ikaw rin, mag-video ka, utos ni Eduardo sa kasintahan ni Ronald. Magva-viral ito. Napilitan si Carmen na kunin ang kanyang telepono. Hindi siya mapakali, ngunit wala siyang sinabi. Sa kaibuturan, alam niyang mali ito. Ngunit ang pagsalita ay nangangahulugang hahamunin niya si Ronald at hindi pa siya handang isuko ang mga mamahaling bag, first class na biyahe at marangyang pamumuhay. Sa kalapit na mesa, nagbulungan ng may pag-aalala ang isang matandang mag-asawa. Ang babae, mga nasa 70 taong gulang, ay nagsimulang tumayo upang magsalita, ngunit marahan siyang pinigilan ng kanyang asawa. Huwag kang makialam, Helena, wika nito. Alam mo kung sino ang ama ng batang iyon. Hindi natin kayang magdulot ng gulo. Mas malakas ang takot kaysa sa awa. Alam mo, Lolo, ani Ronald, lumalapit kay Francisco na may eksaheradong hakbang na parang umaarte para sa madla. Tuturuan kita kung paano gumagana ang totoong mundo. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong restaurant na parang linya mula sa isang dula. Mula sa kanyang mamahaling Hermes wallet, kinuha niya ang isang malutong na 100 real bill at itinapon sa paanan ni Francisco. Dahan-dahan itong lumapag sa marmol na sahig, tulad ng tuyong dahon na nahuhulog tuwing taglagas. Pulutin mo yan at umalis ka. Bumili ka ng mumurahin at lumayas ka rito. Hindi ka nababagay sa lugar kung saan kumakain ang mahahalagang tao. Ngayon, lahat ng mata sa restaurant ay nakatuon sa eksena. Mga negosyante, sosyalita, politiko, lahat ay natigilan. Pinapanood ang kalupitang nagaganap sa kanilang harapan. Ang ilan ay palihim na nagvi-video. Ang iba na may nagbubulungan, ngunit walang naglakas loob na makialam. Ang kayamanan ni Ronald ay nakapagtayo ng pader sa paligid niya. Pader na walang may tapang sirain. Tinitigan ni Francisco ang perang nasa sahig at lalo pang nabasag ang kanyang puso. Lahat ng taon, ang pawis, ang sakripisyo, ang mga dekada ng pagsusumikap at pagiging ama, bigla na lamang naging katumbas ng isang perang inihagis sa kanyang paanan tulad ng basurang ibinato sa isang palaboy na aso. O ano? Pulutin mo na, sigaw ni Nestor habang malakas na ibinagsak ang kamao sa mesa. O baka iniisip mong mas mataas ka sa pera? Iniisip mong mas higit ka sa lahat dito? Hindi kailanman itinuring ni Nestor ang mga tao bilang tunay na tao. Para sa kanya, sila'y mga gamit lamang para sa kanyang aliwan. Sige na, matanda, dagdag ni Eduardo, patuloy na nagla-livestream. Naghihintay ang audience, umabot na tayo ng 100,000 viewers.
Para kay Eduardo, walang totoo sa lahat ng ito. Lahat ay content lamang. Bawat sandali, kahit ito ay dagdag na gasolina para sa kanyang kasikatan online, dahan-dahang yumuko si Francisco. Bawat galaw ay masakit. Hindi dahil sa kanyang pagkakakubli, kundi dahil sa kahulugan nito. Sa kanyang pagtitiis, nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi na dahil sa pag-arte, kundi dahil sa bigat ng dalamhati. Pinulot niya ang pera gamit ang mga daliring tila na wala na ang dating lakas. At siya'y muling tumindig. Habang tumitingala, nagtama ang kanyang mga mata at kay Ronald. At sa isang iglap lamang, halos kasinliit ng isang paghinga, may kumislap sa ekspresyon ni Ronald. Isang pag-aatubili, isang bahid ng pagkilala, isang anino ng halos tila pagdududa. Kumibot ang kilay ni Ronald, bahagyang tumagilid ang kanyang ulo na para bang may malalim na alaala sa kanyang isip ang biglang na-trigger, isang malayong anino ng pamilyaridad. Ngunit mabilis na lumipas ang sandali at napaisip si Francisco kung inimbento lang niya ito. "Salamat po, Ginoo," mahinang wika ni Francisco, tiniklop ang pera at ipinasok sa bulsa ng kanyang kamiseta. "Pagpalain nawa kayo ng Diyos." Kahit na siya'y iniinsulto sa harap ng 12-12 estranghero, kahit na ang kanyang puso'y nadudurog sa mga piraso, natagpuan pa rin niya ang lakas upang basbasan ang sariling anak na siya mismong nagpapahirap sa kanya. "Ngayon, lumayas ka!" sigaw ni Ronald. Iniunat ang braso patungo sa pintuan na parabang isang hari na nagpapalayas ng pulubi. "At huwag kang babalik! Hindi para sa mga taong katulad mo ang lugar na ito." Bumaon sa hangin ang mga salita tulad ng isang hatol, isang sentensyang nag-alis kay Francisco ng bawat patak ng dignidad. Tumalikod siya patungo sa pinto. Bawat hakbang na tumatama sa marmol na sahig ay parang mga pako na ipinupukpok sa kabaong ng kanyang mga pangarap. Ang kumikislap na mga chandelier, ang mga obra maestrang obra, at ang gintong disenyo ng mga dingding ay biglang naging malupit na dekorasyon sa kanyang sariling libing. Mula sa kanyang likuran, malinaw niyang narinig ang tinig ni Eduardo. "Yan ang tamang paraan, Ronald. Ilagay sa lugar ang mga walang silbing matanda." Sa mga kalapit na mesa, may ilan na umiling sa tahimik na pagtutol. Ang iba na may patuloy na nag-record, kinukunan ang pinakamalalim na kahihiyan ng isang tao para lamang sa likes at views. Si Giuseppe, ang maitre d', ay binuksan ang pinto na may pilit ng ngiti, iniiwasan ang eye contact. Nahihiya. Bago lumabas, muling lumingon si Francisco. Nakabalik na sa kanyang upuan si Ronald at ikinukuwento na sa kanyang mga kaibigan kung paano niya napatahimik ang siraulong matanda. Nagpagpag sila ng kanilang mga baso ng champagne. Bawat bote nagkakahalaga ng libu-libong piso na parabang nanalo sila sa isang laro. "Legend ka, pare," tawa ni Nestor. "Hindi kailanman makakalimutan ng matandang iyon ang araw na nakipagsapalaran siya sa atin." 200,000 views na agad, pagmamalaki ni Eduardo. "Makakadagdag ako ng hindi bababa sa 20,000 followers dahil dito." "Salamat, Lolo," dagdag ni Carmen na may pilit ng ngiti. Hindi mapakali ang kanyang katawan, naninigas. Sa kaibuturan, alam niyang may nasaksihan siyang kakila-kilabot, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang katahimikan ang kapalit ng pananatili sa mundo ni Ronald. Naglakad si Francisco ng 3 block patungo sa kung saan niya ipinarada ang kanyang Mercedes S-Class. Pumasok siya, nanginginig ang mga kamay at dahan-dahang inalis ang kanyang pagkakakubli. Ang tungkod, ang makeup, ang gusot na mga damit. Pagkatapos mula sa likuran ng sasakyan, kinuha niya ang isang designer suit, matalim, elegante at mamahalin, at isinuot ito. Sa loob ng 10 minuto, hindi na siya isang walang magawa at marupok na matanda. Muli siyang si Francisco Aquino, ang makapangyarihang negosyanteng nagkakahalaga ng higit sa 50 milyong real. Ngunit sa ilalim ng matalim na anyo,
siya pa rin ang basag na ama, nakakasaksi pa lamang kung paano naging estranghero ang kanyang kaisa-isang anak. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Dr. Soriano, ako ito, si Francisco. Kailangan kong ipahanda ang ilang agarang papeles. Tatanggalin ko ang anak ko sa aking testamento. Lahat, bawat ari-arian, bawat bank account, bawat bahagi ng kanyang imperyo. Nagulat ang abogado. Francisco, sigurado ka ba? Hindi na ito mababawi. 50 milyong real ito. Sigurado ako. At isa pa, Doktor, Soriano. Oo? Simula bukas, italaga si Ronald na magtrabaho sa delivery department ng kumpanya. Tatanggap siya ng minimum wage, walang sasakyan, walang business credit card, walang espesyal na trato. Gusto kong maintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng totoong trabaho. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Mahigit 20 taon nang nagtatrabaho ang abogado kay Francisco, ngunit hindi pa niya kailanman narinig ang ganitong tinig mula sa kanya. Malamig, matalim, pinal. At ang pera, Francisco, ano ang mangyayari dito? Tumingin si Francisco sa labas ng bintana. Sa bangketa, 2 palaboy ang naghahalungkat ng basura sa isang lumang kainan. Magpapatayo tayo ng shelter, isang lugar para sa matatandang inabandona ng kanilang pamilya, isang lugar para sa mga nakalimutan gaya ng trato sa akin ngayong gabi. Karapat-dapat silang magkaroon ng dignidad at titiyakin kong makukuha nila iyon. Francisco, nag-aatubiling tanong ng abogado, sigurado ka ba si Ronald lang ang iyong anak, ang tanging tagapagmana? Para sa akin, namatay si Ronald ngayong gabi, tugon ni Francisco. Ang natitira na lang ay isang malamig na taong nagkataong dala ang aking pangalan. Ihanda ang mga dokumento. Gusto kong lahat ay malagdaan bukas ng umaga. Gabing yon, umuwi si Ronald ng 3:00 ng umaga, lasing at tumatawa, aliw na aliw pa rin sa iniisip niyang isang simpleng biro lamang. Nagpatuloy sina Nestor at Eduardo sa pagdiriwang sa isang nightclub. Ngunit si Ronald walang kaalam-alam na winasak na niya ang sarili niyang hinaharap. Hindi niya alam na ang taong kanyang ininsulto ay siya mismong tao na minsang tumuring sa kanya bilang pinakamahalagang regalo ng buhay. Ngunit malapit na niyang matutunan. Simula bukas, mararamdaman ni Ronald kung ano ang pakiramdam ng nasa kabilang panig ng kalupitan at sisimulan ni Francisco ang masakit na paglalakbay upang tuklasin kung maililigtas pa ba ang kaluluwa ng kanyang anak mula sa lason ng kayamanan, kayabangan at karapatan. Ngunit bago mangyari ang anumang pagtubos, kailangan munang bumagsak si Ronald. At ang pagbagsak na yon ay hindi kailanman inihanda ng kanyang protektado at pribilehiyadong buhay. Ama, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Ronald kinaumagahan. Ibinagsak ang isang bunton ng mga papel sa mesa ni Francisco. 7:00 ng umaga. Halos hindi pa siya nagigising, lasing pa rin nang biglang salubungin ng malupit na katotohanan. Hindi ka seryoso. Tahimik na nakaupo si Francisco sa likod ng kanyang mesa, nakasuot ng kanyang walang kapantay na suit. Ngunit ngayong pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nagyeyelo, mas malamig kaysa sa dati nakita ni Ronald. Hindi pa ako naging ganito kaseryoso, tugon niya. Opisyal ka nang inalis sa mana, bawat sentimo, bawat ari-arian, bawat bahagi. Bakit? Sigaw ni Ronald, may halong takot ang tinig, nanginginig ang mga kamay sa gulat at sa alak na nananatili pa sa kanyang sistema. Anong nagawa kong mali? Pagsusuma mo ni Ronald, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa malawak na 300 metro kuwadrado na opisina na papalibutan ng $1,000,000 na sining at mamahaling muebles mula Italia. Palagi naman akong mabuting anak, palagi akong tumutulong sa pagpapatakbo ng negosyo ng pamilya. Dahan-dahang tumayo si Francisco mula sa kanyang upuan at naglakad papunta sa mataas na bintanang salamin na tanaw ang puso ng lungsod. Ilang sandali siyang nanahimik. Nang tuluyan siyang lumingon,
Basa ang kanyang mga mata, ngunit matatag ang kanyang tinig, malamig, matalim at hindi natitinag. Gabi-kagabi, sa restaurang Bella Vista, wika niya, hiniyamo sa publiko ang isang matanda sa harap ng 40 tao. Inihagis mo sa kanya ang pera na para bang aso siya. Ginawa mong biro ang kanyang pagdurusa para lamang malibang ang mga mangmang mong kaibigan. Namilipit ang mukha ni Ronald sa kalituhan habang pilit na binabalikan ang alaala sa kabila ng kalasingan. Yung siraulong matanda, Dad, sinira niya ang gabi namin. Isa lang siyang pulubi na naghahanap ng atensyon. Ako ang pulubing iyon! Dagundong ni Francisco, ibinagsak ang kamay sa mesa nang may napakalakas na tunog na nagpayanig sa lahat ng nasa ibabaw nito. Ako iyon, Ronald. Nagkubli ako para subukin ang iyong puso upang makita kung may natitira pang habag sa lalaking aking pinalaki. Ang katahimikan na sumunod ay parang vacuum. Nanlumo ang mukha ni Ronald. Namutla siya. Gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang lumabas na tinig. Ang tanging tunog ay ang mahinang tiktak ng mamahaling Swiss clock na nakasabit sa dingding. Sinusubok mo ako, bulong ni Ronald, bumagsak sa malapit na upuan na parabang naubusan ng hangin. Sa loob ng 75 taon, wika ni Francisco puno ng dalamhati. Naranasan ko na ang lahat ng uri ng kahihiyan. Lumaki akong mahirap. Minamata ako, ininsulto at itinaboy ng mga taong inisip na sila'y higit dahil may pera sila. At nangako ako sa sarili na ang anak ko ay hinding-hindi magiging isa sa kanila. Akala ko, pinalaki ko ang isang taong may dangal. Lumapit si Francisco sa isang estanteng puno ng mga litrato ng pamilya. Dinampot niya ang isang larawan ni Ronald bilang masayahing 5 taong gulang, nakaupo sa kanyang mga bisig sa isang picnic sa maaraw na hapon. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit kagabi? Tanong niya, puno ng luha ang mga mata. Hindi ang pagtulak sa akin, hindi ang pagtawag na walang silbi, hindi pa nga ang pagpulot ko ng perang iyon sa sahig na parang isang palaboy na hayop. Ang pinakamasakit ay matuklasan na ang aking kaisa-isang anak, ang batang ibinigay ko ang lahat, ay naging katulad mismo ng taong pinakakinamumuhian ko. Tinangkang tumayo ni Ronald, ngunit bigo ang kanyang mga binti. Dad, ako, hindi ko alam na ikaw yon. Kung alam ko lang. Kung alam mo, singit ni Francisco, inihagis ang larawan sa mesa. Iyan ang iyong palusot? Na iginagalang mo lang ang mga tao kapag kilala mo kung sino sila? Paano ang mga taong walang makapangyarihang apelyido? Paano ang mga tunay na matatanda, ang mga tunay na mahihirap? Karapat-dapat ba silang hamakin mo dahil lang hindi sila ang iyong ama? Tumambay sa hangin ang tanong na parang hatol na walang apela. Naintindihan ni Ronald na wala na siyang masasabi. Walang paghingi ng tawad ang makapapawi sa kanyang ginawa. Dr. Soriano, tawag ni Francisco sa intercom. Pumasok ang abogado, isang kagalang-galang na lalaki na may ubanin na balbas, dala ang isang makapal na folder. Ipaliwanag mo ang bago niyang realidad, utos ni Francisco. Binuksan ni Dr. Soriano ang folder na may mabigat na puso. Ronald, ayon sa legal na utos ng iyong ama, tinanggal ka na sa lahat ng tungkulin bilang ehekutibo. Wala ka ng access sa mga yaman ng kumpanya, walang bank account, walang credit card, walang sasakyan, walang pribilehiyo. At ang mana ko, mahina ang tinig ni Ronald. Ganap nang nailipat, tugon ni Soriano. Magtatatag ang iyong ama ng isang charity. 50 milyong real ang ilalaan para magpatayo ng shelter para sa mga matatandang inabandona ng kanilang pamilya. Nagsimulang gumuho ang mundo ni Ronald. Pero Dad, hindi mo ito magagawa. Ako lang ang iyong anak. Dala ko ang iyong pangalan. Walang halaga ang dugo kapag walang laman ang puso, malamig na sagot ni Francisco. Ngunit binibigyan pa rin kita ng isang huling pagkakataon para maging mas mabuting tao. Anong klaseng pagkakataon? Magtratrabaho ka sa kumpanya bilang delivery man, wika ni Francisco.
Tatanggap ka ng minimum wage, walang espesyal na pribilehiyo, walang tulong, walang proteksyon ng aking pangalan. Matututuhan mong ano ang ibig sabihin ng totoong trabaho. Bahagyang natawa si Ronald nervyos, iniisip na biro lang ito. Nagbibiruan tayo, hindi ba? May emba ako. Dati akong nagmamaneho ng Ferrari. Dati kang may Ferrari, singit ni Dr. Soriano. Kinuha na ito ngayong umaga, kasama ang iyong penthouse, ang iyong mga mamahaling relo. Lahat ng bagay na binili gamit ang pondo ng kumpanya. Kung ganon, saan ako titira? Tanong ni Ronald. Nangingibabaw na ang takot. Inihagis ni Francisco ang isang susi sa mesa. Isang one-bedroom apartment sa gilid ng lungsod. 800 real ang upa kada buwan. Ibabawas sa iyong sahod. May 500 ka na lang para mabuhay. 600 real? Sigaw ni Ronald tumalon sa kanyang mga paa. Kalokohan! Mas mahal pa ang hapunan ko kagabi. Ang gupit ko kalahati na niyan. Kung ganon, matuto kang gupitin ang sarili mong buhok. Malamig na tugon ni Francisco. Matuto kang magluto. Matuto kang maglinis. Matuto kang mabuhay. Malalaman mo kung paano nabubuhay ang karamihan sa bansang ito araw-araw. Nagsimulang maglakad-lakad si Ronald. Hinihila ang kanyang buhok habang gumuho ang kanyang mundo. Dad, pakiusap, pagsusumamo niya. Gets ko na. Natutunan ko na ang aking leksyon. Nangangako akong hinding-hindi ko na muling babastusin ang isang matanda, desperadong wika ni Ronald. Nangangako ako. Nanatiling walang galaw ang mukha ni Francisco. Walang bigat ang iyong mga pangako, malamig niyang tugon. 32 taon ka nang may pagkakataong magpakita ng kabutihan, ng empatya at integridad. Sa halip, pinili mo ang kayabangan at kalupitan. Ngayon, bibigyan ka ng 6 na buwan upang patunayan na kaya mong magbago. At paano kung hindi? Hamon ni Ronald. Paano kung umalis ako rito at maghanap na lang ng ibang trabaho? Ngumiti si Francisco, mapait. Malaya kang subukan, pero huwag mong kalilimutan, may koneksyon ako sa bawat sulok ng lungsod na ito. Isang tawag lang mula sa akin at hindi ka matatanggap kahit sa desk job, lalo pa sa posisyong ehekutibo. At yung mga mayayamang kaibigan mong kasama sa kasiyahan, mawawala silang parang bula kapag nalaman nilang wala ka ng pera. Parang eksaktong sinadya, tumunog ang telepono ni Ronald. Si Nestor. Ronald, bro, napanood mo ba ang video kagabi? Sumabog ang old man thing. 2 milyong views na. Nagva-viral ka. Nestor, makinig ka, sagot ni Ronald. Tensyonado ang boses. Tinanggal ako ni Dad sa mana. Dahil sa video, wala na akong lahat. Tumahimik ang linya. Nagbibiro ka, hindi ba? Sagot ni Nestor sa wakas. Hindi gagawin yon ng tatay mo dahil lang sa kung sinong matanda. Hindi ako nagbibiro. Wala na akong pera. Wala na akong tirahan. Kailangan ko ng tulong. Isa pang mahabang katahimikan. Tingnan mo, Ronald, alam mo namang gusto kita bilang kaibigan, pero aminin natin, nakabatay ang pagkakaibigan natin sa, alam mo na, pera. Walang personalan, pare, pero ang isang taong walang pera ay hindi talaga bagay sa grupo namin. Tawagan mo na lang ako kapag maayos na kayo ng tatay mo, okay? Natapos ang tawag. Nakatingin si Ronald sa screen na para bang may hawak siyang lason. Kita mo, mahinang sabi ni Francisco, ipinakita na nila sa'yo kung sino talaga sila. Si Eduardo na ang susunod. At parang nakasulat sa script, muling tumunog ang telepono. Si Eduardo. Ronald, bungad niya, iritado, ano itong naririnig ko? Napinutol ka ng tatay mo? May mga usap-usapan. Sumasama ang imahe ko, pare. Sinasabi nilang nakikisama ako sa mga taong kapos. Kilala mo ang tatay ko, hindi siya nagbibiro. Kung totoo yan, malamig na sagot ni Eduardo, mas mabuti siguro na tigilan mong dumalo sa mga party namin. Alam mo ang patakaran, imahe ang lahat sa negosyo ko. Hindi ko kayang makita na kasama ang isang taong nasa sitwasyon mo, bigla niyang binaba ang tawag. Namutla si Ronald. Ibinagsak niya ang telepono sa dingding, nadurog ito sa piraso-piraso.
32 taong pagkakaibigan, wika ni Francisco, halos parang obserbasyon. Binura ng 2 tawag. Nagsisimula ka nang makita kung paano gumagana ang tunay na mundo, hindi ba? Bumagsak si Ronald sa upuan, tinakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Dad, alam kong nagkamali ako. Alam kong naging malupit ako. Pero paano mo kayang wasakin ang buong buhay ko dahil lang sa isang pagkakamali? Hindi ko winasak ang buhay mo, sigaw ni Francisco. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Ako'y nag-aalis lang ng maskara para makita ng lahat kung sino ka talaga. At kung tatanggihan ko ang trabaho sa delivery, kung ganon, sa kalsada ka matutulog, matalim na tugon ni Francisco. At baka dun mo maintindihan kung ano ang pakiramdam ng mga walang silbing matanda na kinukutya mo. Sumingit si Dr. Soriano, mahinhin ang boses. Ronald, maari ba akong magbigay ng payo? Tanggapin mo na, 6 na buwan lang ito. May matitirhan ka at makakakain ka. Muling tumingin si Ronald sa paligid ng opisina, ang mga mamahaling painting, ang leather na muebles, ang tanawin ng city skyline. Sa loob ng maraming taon, lahat ng ito ay kanya, ang kanyang kaharian. Ngayon, dumudulas ito na parang buhangin sa kanyang mga palad. Kailan ako magsisimula? Mahina niyang tanong, bagsak ang loob. Lunes, eksaktong 6:00 ng umaga, tugon ni Francisco. Suot ang uniforme ng kumpanya, helmet at bisikleta. Magde-deliver ka ng pagkain sa pinakamahihirap na lugar ng lungsod. Makikilala mo ang mga taong minamaliit mo buong buhay mo. Bisikleta? Gulat na sabi ni Ronald. 20 taon na mula nang huli akong sumakay. Panahon na para matuto ka ulit, walang simpatyang tugon ni Francisco. At Ronald, kung susubukan mong mandaya, kung gagamitin mo ang pangalan ko para makakuha ng pabor, kung liliban ka kahit 1 oras, matatanggal ka. Walang pangalawang pagkakataon, walang sahod, walang safety net. Tumalikod si Francisco at nagsimulang lumakad palabas ng pinto, ngunit huminto siya at lumingon. Isang huling bagay, tumawag sa akin si Carmen ngayong umaga. Napatigil si Ronald, may kaba sa mukha. Sabi niya, iniisip na niyang tapusin ang lahat, ngayong wala ka ng yaman. Mukhang may presyo ang kanyang pag-ibig, nanlumo ang puso ni Ronald. Naghiwalay kami, eksaktong 7 minuto matapos niyang malaman na wala ka ng pera, tugon ni Francisco. Bagong record kung gaano kabilis nawawala ang peke at bayarang pag-ibig. Pagkalabas ni Francisco sa opisina, naiwan si Ronald, nag-iisa, nakaupo sa katahimikan kasama si Dr. Soriano at ang mabigat na bigat ng kanyang bagong realidad. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, malambot, hindi kailanman hinipo ng tunay na trabaho. Ang kanyang katawan na buong buhay ay inaruga at iningatan, hindi kailanman nakadama ng pagod. At ngayon, ang kanyang diwa, dating puno ng kayabangan, ay tuluyang durog. Dr. Soriano, mahinang bulong ni Ronald, halos hindi makapagsalita, tutuparin ba talaga ng aking ama ang lahat ng ito? Binigyan siya ng abogado ng mahabang tingin, kalahati awa, kalahati mabigat na katotohanan. Ronald, wika niya, 2 dekada na akong katrabaho ng iyong ama. Kailanman hindi ko siya nakita na ganito kapasyado o ganito kasugatan. Naniniwala siyang ito lamang ang paraan upang iligtas ka mula sa sarili mo. Paano kung mabigo ako? Kung hindi ko kayanin ang 6 na buwan bilang delivery man? Kung ganon mararanasan mo kung paano maging mahirap, hindi lang sa pera kundi sa damdamin, magiging parang wala ka, malilimutan, magiging katulad ka ng matandang hinamak mo kagabi. Lumabas si Ronald sa opisina na para bang isang taong papasok sa sentensya ng kulungan. Sa elevator na may makintab na salamin, tumitig siya sa sariling refleksyon. Ang 5,000 real na suite, ang mamahaling relo, ang perpektong gupit, malapit na mawala ang lahat ng iyon. Pagdating niya sa lobby, 2 gwardiya ang naghihintay. Mr. Ronald,
Magalang na sabi ng isa, narito kami upang samahan ka sa iyong apartment. Mayroon ka hanggang alas 6 ngayong gabi upang kolektahin ang iyong mga gamit at lisanin ang lugar. Tahimik na tumango si Ronald. Pormal na nagsimula ang kanyang pagbagsak at magiging mas mabagsik ito kaysa sa kanyang inaakala. Gabing iyon, sa isang maliit na one-bedroom apartment sa gilid ng lungsod, nakahiga si Ronald sa isang manipis na kutsyon sa hubad na sahig na semento. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nadama niya ang tunay na gutom. Walang gourmet delivery, walang laman ng refrigerator, wala man lang kasanayan para magprito ng itlog. Nakakalat ang sirang telepono sa murang plastik na mesa, tahimik at walang silbi. Wala nang tumatawag. Nawala na ang mga kaibigan, iniwan na siya ng kanyang kasintahan. Naglaho na parang panaginip ang marangyang pamumuhay, at ang tanging hindi niya matakasan ay ang imaheng bumabagabag sa kanya, ang matandang lalaki hinahamak sa harap ng mga estranghero, yumuyuko upang pulutin ang gusot na perang papel mula sa sahig. Ngayon, alam na niya ang katotohanan. Ang matandang iyon ay ang kanyang ama, at siya, si Ronald, ay naging mismong uri ng taong kinamumuhian niya noong bata pa siya. Lunes, alas 6 ng umaga, magsisimula ang kanyang bagong buhay. Hindi lamang isang trabaho, hindi lamang isang parusa, kundi isang paglalakbay upang muling matuklasan ang bagay na matagal nang nawala sa kanya, ang kanyang dignidad at ang pag-ibig ng ama na kanyang sinaktan sa pinakamalupit na paraan. Bangon na, prinsesa! Isang malakas na tinig ang sigaw, kasabay ng pagkalampag sa pinto ng locker room, alas 5:50 ng umaga. Naghihintay ang gintong karwahe mo. Siya si Reynaldo Silva, ang supervisor ng warehouse, at ang sarkastikong tono ng kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Sumunod ang tawanan ng iba pang mga delivery worker habang nagsusuot ng dilaw na uniforme. Mabilis na bumangon si Ronald mula sa kahoy na bangkong tinulugan niya. Masakit ang kanyang likod, masakit ang kanyang ulo. Bawat kalamnan ay tila pagod. Dumating siya sa warehouse ng alas 5 ng umaga, ngunit nalaman niyang walang mga pribadong silid para magpalit. Iisang espasyo lamang kung saan 20 lalaki ang sabay-sabay na naghuhubad at nagsusuot. Hoy gwapo, muling sigaw ni Reynaldo. Gumalaw na, walang almusal sa kama rito. Dahan-dahang tumayo si Ronald. Sa paligid niya, ang ibang mga manggagawa, mga lalaking may edad mula 20 hanggang 50, ay nakatingin na may halong kuryosidad at pagod. Ang kanilang mga mukhay may bakas ng mahihirap na buhay, at alam nilang lahat kung sino siya. Ang prinsipe na bumagsak. Nandoon ang uniforme, sabi ni Ronnie, isang brusko at 40 taong gulang, may makakapal na kalyo sa kamay at malalim na tinig. Medium ang kunin mo, bagay sa maselan mong katawan. Nagtawanan ng iba, lumapit si Ronald at kinuha ang maliwanag na dilaw na uniforme. Sa harap nito, nakasulat sa malalaking pulang letra, Aquino Delivery, Speed that Feeds. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagsuot si Ronald ng uniforme sa trabaho. Magaspang ang tela ng kamiseta, maluwag at alanganin ang pantalon, mahigpit na kumapit ang sombrero sa kanyang ulo. Nasa istante ang safety shoes, dagdag ni Ronnie. Kalimutan mo na ang mga fancy Italian loafers mo. Dito, proteksyon ang kailangan, hindi porma. Natapos magbihis si Ronald at nasilayan ng sarili sa malabong salamin. Halos hindi niya makilala ang nakatingin pabalik. Wala na ang milyonaryong playboy. Ang kapalit ay isang pagod na ordinaryong manggagawa. Isa na lamang mukha sa karamihan na matagal na niyang hindi pinapansin. Ang uniforme ay nag-alis sa kanya ng katayuan, pagkakakilanlan at ego. Tara na, Cinderella, sigaw ni Reynaldo. Team meeting sa bakuran. Nagtipon ang grupo sa bakuran, isang bakod na sementadong lugar kung saan nakahanay ang 50 dilaw na bisikleta na parang mga sundalo.
Nagsama-sama ang delivery team sa isang maluwag na bilog habang si Reynaldo, isang lalaking parang bulldozer ang katawan at boses na inuupas ng sigarilyo, ay nagsimulang magbigay ng araw-araw na instruksyon. "Makinig kayong lahat!" malakas niyang sigaw. "May bago tayong recruit ngayon. Bigyan natin ng mainit na pagbati si Prinsipe Ronald, narito para malasahan ang totoong buhay." Sumagot ang grupo ng mapanuyang palakpakan at sipol. "Unang patakaran," patuloy ni Reynaldo. "Bawat isa sa inyo ay may araw-araw na kwota, 40 delivery. Kung hindi ninyo makumpleto, ibabawas ito sa sahod ninyo. Kapag malaki ang kulang sa kwota, tanggal ka." Pagpapatuloy ni Reynaldo, matalim ang tinig. 40 delivery, 8 oras na shift. Mabilis na nagkwenta si Ronald sa isip niya. Ibig sabihin nito'y isang delivery kada 12 minuto at kasama na roon ang pagbibisikleta sa gitna ng trapiko, paghahanap ng address, pag-akyat ng hagdan, paghahatid ng order at pagbabalik. Halos imposibleng gawin. "Pangalawang patakaran," dugtong ni Reynaldo. "Masira ang bisikleta, hindi namin problema. Mawalan ka ng bisikleta, problema mo pa rin. Manakawan ka, bahala ka. Mabagok ka at masaktan, hulaan mo, problema mo pa rin. Hindi ito daycare." Si Carlos, payat na lalaking mga 25 ang edad, may pagod na mga mata at kabadong ngiti, ay yumuko para bumulong. "Bro, sigurado ka ba rito? Nilalapa ng unang linggo ang mga mayayamang anak. Marami na akong nakitang nag-try mag-delivery yan. Hindi man lang tumagal hanggang ikalawang araw." Muling itinaas ang boses ni Reynaldo. "Pangatlong patakaran, laging tama ang customer kahit mali sila. Kahit sigawan kanila, murahin o hindi magbigay ng tip, ngumiti ka, tumango at magpasalamat. Isang reklamo mula sa customer, tanggal ka agad." Lumubog ang tiyan ni Ronald. Naalala niya kung ilang beses na niyang minura ang mga delivery boy dahil sa pagiging late, pagkakamali ng order o kahit sa pagiging naroroon lang. At ngayon, isa na siya sa kanila. Pang-apat na patakaran, walang cellphone habang nasa oras ng trabaho, family emergency, ayusin pagkatapos ng 6:00, tumatawag ang girlfriend, problema niya yon. Kapag nagtatrabaho ka, nagtatrabaho ka. Huminto si Reynaldo sa harap mismo niya, nakatitig ng masama. "At ikaw, Prinsipe, may espesyal na patakaran ka. Tumawag mismo ang tatay mo sa akin. Sinabi niya na kung sino mang magbibigay sa iyo ng espesyal na trato, magpapadali ng trabaho mo, tanggal agad yon. Kaya huwag ka nang mangarap humingi ng pabor." "Wala naman akong hinihingi," bulong ni Ronald. "Wala po akong hinihingi, sir," bulyaw ni Reynaldo. "Dito, hindi mo ako kinakausap na parang butler mo. Tatawagin mo akong sir at kalimutan mong anak ka ng amo. Dito, mas mababa ka pa sa wala. Tahimik na nanood ang ibang mga manggagawa. Marami sa kanila ang nakaranas ng pangmamaliit mula kay Ronald noon. Matagal ang kanilang alaala. At ngayon, pinapanood nila ang hustisya sa pamamagitan ng karma. Kunin na ang mga bisikleta at gumalaw na, utos ni Reynaldo. "Ronald, maiwan ka. Ipapaliwanag ko mismo ang ruta mo." Pag-alis ng mga manggagawa, lumapit si Reynaldo, may mapanuyang ngiti sa labi. "Alam mo, bata, 15 taon na akong nagtatrabaho rito. Naalala kong naglalakad-lakad ka noon sa opisina na parang pagmamay-ari mo ang mundo, namimilit at basta na lang nagpapaputok ng tao. Naalala mo ang pamangkin ko, yung pinaalis mo dahil natapunan ng kape ang mesa mo. Hindi maalala ni Ronald, napakarami na niyang tinanggal." "Ayan, eksakto," ani Reynaldo. "Hindi mo na maalala kasi para sa iyo, mga taong tulad namin ay invisible. Pero ngayon, mararanasan mo kung ano ang pakiramdam niyon." Dinala siya ni Reynaldo sa isang kalawangin na dilaw na bisikleta, kupas ang pintura at halos flat ang gulong. "Ito ang sasakyan mo, kamahalan. Walang gear, walang preno, pinakamasamang bisikleta sa fleet, pero akmang-akma sa'yo.
Sumakay si Ronald, nanginginig agad. Mahigit isang dekada na mula nang huli siyang magbisikleta. Matigas ang kanyang mga binti, mahina ang balanse. Halos hindi siya makapanatiling nakatayo. Unang delivery, sabi ni Reynaldo, inabot ang papel na may sulat kamay. Rua das Flores, number 847, apartment 304, isang chicken meal, presyo, ₱12. At bata, dagdag niya nakangisi. Opo sir, good luck, kailangan mo yan. 7:00 ng umaga, nagsimulang magpedal si Ronald papasok sa lungsod. Ang kanyang unang araw sa totoong mundo. Matao na ang kalsada, busina ng kotse, usok ng mga bus. Motorsiklong paruot parito na parang bala. Si Ronald, nasanay sa luho ng sasakyang may tinted at aircon, ngayon ay nakikipagsabayan sa kaguluhan gamit ang kalawanging bisikleta. Hindi madali ang paghahanap ng address. Ang Rua das Flores ay nasa isang mahirap na komunidad na kailanman hindi niya nadaanan sa buong buhay niya. Makikitid ang mga kalsada, puno ng butas at halos walang karatula. Walang GPS, walang mapa. 3 beses siyang tumigil upang magtanong. Rua das Flores, sabi ng isang matandang babae. Umakyat ka sa matarik na burol na yon. Lumiko ka sa kaliwa sa mini market, tapos diretso hanggang sa plaza. Pagharap ni Ronald sa burol, nanlumo siya, matindi ito. Bago pa siya magsimula, nanginig na ang kanyang mga binti, ngunit nagsimula siyang magpedal. Sa unang 50 metro pa lang, hingal na siya. Nagsunog ang kanyang mga binti, nabasa ng pawis ang kanyang mukha at napilitang huminto. Sa gilid ng kalsada, may ilang bata na nakatingin sa kanya. Naghagalpakan sila sa tawa. Ang dating milyonaryo, ngayoy habol hininga, hirap na hirap sa kanyang pinakaunang delivery. Nanay, tingnan mo! Pagod na agad ang delivery guy kahit kararating lang niya. Sigaw ng isang batang babae na tuwang-tuwa. Itinuro si Ronald mula sa bangketa. Pinatigil siya ng ina, ngunit nasulyapan ni Ronald ang bahagyang ngiti sa kanyang mga mata. Ang parehong tahimik na kalupitan, umabot ng 40 minuto ang delivery, halos 4 na beses na mas mahaba kaysa sa dapat. Pagdating niya sa gusali, natuklasan niyang sira ang elevator. Nasa ika-4 na palapag ang apartment 304. Ibig sabihin, 80 baitang ng hagdan, bit-bit ang mabigat na thermal bag na nakasakbat sa kanyang masakit na likod. Sa wakas, iritadong sabi ng customer pagbukas ng pinto. 1 oras bago mo na ihatid ang 1 meal. Saan ba sila kumukuha ng mga walang silbing delivery guy na ito? Huminga ng malalim si Ronald, pinipilit alalahanin, laging tama ang customer. Pasensya na po sa delay, ma'am. Nahuli po ako sa trapiko. Trapiko, singhal ng babae. Basang-basa ka ng pawis, parang tumakbo ka mula sa kabilang dulo ng syudad. Kinuha niya ang bag mula sa mga kamay ni Ronald at isinara ang pinto. Walang pasasalamat, walang tip. Pagbalik sa kalsada, tiningnan ni Ronald ang susunod na address. 15 kilometro ang layo, sa kabilang dako ng lungsod. Walang pahinga, walang oras para bumawi. Sumakay siya muli sa bisikleta at nagpatuloy. Sa kalagitnaan ng biyahe, bumuhos ang ulan. Nagsimula bilang ambon, ngunit agad naging malakas na bagyo. Walang rain gear si Ronald, walang proteksyon. Dumidikit ang uniforme sa kanyang balat na parang basang papel. Nagsimulang tumagas ang thermal bag sa mga gilid. Sa loob lamang ng 5 minuto, mukha na siyang inilublob sa swimming pool. Pumailalim siya sa isang bubungan upang makahinga, ngunit may mga dumaraang courier na sumigaw. Nagtatago na agad sa ulan, playboy? Malinaw. Sa mundong ito, walang delay dahil sa panahon. Ulan, araw, init, lamig, tuloy ang delivery. Dinala siya ng 2nd order sa isang matarik na puok ng favela. Ang mga kalsaday naging masisikip na daang bato na masyadong makitid para sa bisikleta. Kinailangan niyang itulak ito, hirap na hirap panatilihing matuwid ang gulong sa madulas na semento.
tahol ng mga asong gala, mga batang nakapaa ang nagtatakbuhan, nagtatawanan, kumakalat ang amoy ng bukas na imburnal. Delivery! Sigaw niya pagdating sa isang kahoy na barong-barong na may basag na bubong at kinakalawang na pinto. Isang lalaking nasa 30 anyos, walang suot pang itaas at puno ng tattoo sa katawan ang sumagot. Bago ka, hinalang sabi ng lalaki. Nasaan si Carlos? Unang araw ko po, sir. Pinagmasdan siya ng lalaki ng masama. Hindi ka mukhang delivery guy. Mas mukha kang spoiled brat na naka-costume. Hidden camera prank ba ito? Iniabot ni Ronald ang pagkain at agad na umalis, basang-basa at nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay sugat-sugat mula sa madulas na manibela. Nanlalambot ang kanyang mga binti. 2 delivery pa lang ang natapos niya, 38 pa. Makalipas ang ilang oras, naipit sa stoplight. Nakatabi niya ang isang pulang Ferrari, eksaktong modelong dati niyang minamaneho. Sa loob, isang lalaking kasing edad niya, nakasuot ng mamahaling suit. Nagtagpo ang kanilang mga mata sandali. Tiningnan si Ronald ng lalaki na may malamig na paghamak, tulad ng pagtitig ni Ronald noon sa mga delivery rider. Para sa kanya, isa lang si Ronald sa libu-libong basang, pagod na manggagawa. Nagberdeng muli ang ilaw at humarurot ang Ferrari. Patuloy na nagpedal si Ronald. Mas mabagal na ngayon, ramdam ang bigat ng pagiging invisible. Pagdating ng 6:00 ng gabi, bumalik siya sa warehouse, tuluyang ubos ang lakas. 22 lang ang nagawa niyang delivery, malayo sa kinakailangang 40. Naghihintay si Reynaldo, nakapamewang, nakangisi, walang salita, tanging tingin ng malupit na kasiyahan. 7:00 ng gabi, nakabalik si Ronald sa maliit na apartment, basang-basa, pagod, gutom. Binuksan niya ang walang lamang ref at naalala, hindi siya nakabili ng grocery. At kahit nakabili man, hindi siya marunong magluto. Kumain siya ng lumang tinapay na may margarina. Pagkatapos, bumagsak sa manipis na kutsyon. Sumisigaw ang katawan niya sa sakit. Sugatan ang kanyang mga kamay. Ang basang uniforme ay nakasampay sa plastik na upuan. Sa basag na salamin, nakita niya ang bersyon ng sarili na halos hindi niya makilala. Kahapon, isa siyang milyonaryo. Ngayon, isa na lang siyang pagod na manggagawa na pilit umaabot sa katapusan ng araw. At ito pa lang ang unang araw. May 5 buwan at 29 na araw pang susunod ng ulan, pangiinsulto, gutom at nananakit na kalamnan. Ng mga kusinang walang laman at mga gabing walang tulog, ngunit may kakaibang gumising sa kanya ng gabing iyon habang nakahiga sa dilim. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, anumang kikitain niya ay kanya talaga, hindi regalo, hindi mana, hindi bunga ng pawis ng iba. Galing ito sa sarili niyang pagod, sa sarili niyang pagsisikap. Nakakatakot, ngunit nakakalaya. 43 delivery, hingal ni Ronald. Ibinagsak ang thermal bag sa sahig ng warehouse kinabukasan. 6:15 ng gabi ng Biyernes, katapusan ng 2 linggo ni Ronald ng nakakapagod na pagbibisikleta sa malupit na mga kalsada ng lungsod. Nanginginig ang kanyang mga binti sa sobrang pagod. Basang pawis ang kanyang uniforme. Ngunit sa unang pagkakataon, nagawa niya ito, naabot at lumampas siya sa delivery quota. Congratulations, Your Highness, biro ni Reynaldo na may peke pang sigla, hindi man lang tumingin mula sa kanyang clipboard. 2 linggo lang bago ka natutong gawin ang pinaka-basic. Gusto mo ba ng cookie? Nagpatawa yon sa iba pang delivery workers, pero sa pagkakataong ito may nagbago. Ang dati paghamak sa kanilang mga mata ay tila lumambot, napalitan ng kuryosidad, marahil maging ng kaunting paggalang. Si Ronnie, ang veteranong courier ay tumango, tahimik, ngunit may pag-apruba. Pare, bulong ni Carlos, ang batang payat na courier, 2 linggo na ang nakalipas, tumaya ako na hindi ka tatagal ng 3 araw. Sinisira mo ang taya ko,
na kayang nangumiti ni Ronald, ang unang taos-pusong papuri na natanggap niya matapos ang matagal na panahon. Hindi pa tapos, sagot niya. May 5 pang buwan na natitira. Walang tumatagal ng 6 na buwan dito, bulong ni Carlos, umiiling. Ang araw na iyon ay tulad din ng mga nakaraang araw. Sira ang mga elevator, galit na customer, walang katapusang hagdan, umuulang muli. Sugatan ang kanyang mga kamay, basang-basa ang kanyang katawan, at ang isip niya ay halos sumuko. Ngunit ipinagpatuloy niya pa rin. Sa hapon, huminto siya sa stoplight at natigilan. Katabi niya ang isang pulang Ferrari, eksaktong modelong dati niyang minamaneho. Sa loob ay isang lalaking halos kasing edad niya, nakasuot ng mamahaling suit, malamig at komportable sa aircon. Tiningnan siya ng lalaki tulad ng pagtitig niya noon sa mga taong tulad ng kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sandali, ngunit para sa driver, isa lamang siyang pawisan at pagod na delivery guy. Hindi niya nakita si Ronald Aquino. Hindi niya nakita ang tagapagmana ng imperyo. Isa lang siyang ordinaryong manggagawang nakasabit sa trapiko. Nang magberde ang ilaw, humarurot ang Ferrari. Dahan-dahang nagpedal si Ronald. Ramdam ang bigat ng pagiging hindi nakikita, hinuhusgahan, binabaliwala. 6:00 ng gabi, bumalik siya sa depo, lantang-lanta, pawisan, talunan. 22 lang ang kanyang delivery, 18 ang kulang. Naghihintay si Reynaldo, nakapamewang, nakangisi na parang lobo. 7:00 ng gabi, bumalik si Ronald sa kanyang maliit na apartment. Basang-basa, gutom, pagod. Binuksan niya ang ref. Wala pa rin. Hindi siya bumili ng grocery at hanggang ngayon hindi siya marunong magluto. Kumain siya ng lumang tinapay na may margarina at bumagsak sa kutsyon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng magtrabaho hanggang sa mapagod at kulang pa rin. Nakita na niya ngayon kung bakit ang mga courier na minsan niyang ininsulto ay laging mukhang galit, pagod at sawang-sawa. Hindi ito katamaran. Ito'y pakikipaglaban para mabuhay. Tinitigan niya ang mga nagkakalyo niyang kamay, ang maruming unipormeng nakasampay sa upuan, ang basag na salamin na nagpapakita ng isang taong halos hindi na niya makilala. Kahapon, siya'y pinapabango at makapangyarihan. Ngayon, isa na lang siyang lalaking nagtatangkang makarating sa katapusan ng buwan. At ito pa lang ang simula. May 5 pang buwan at 29 na araw na naghihintay ng ulan, insulto, gutom at masakit na kalamnan, ng mga kusinang walang laman at gabing walang tulog. Ngunit may kakaibang gumising sa kanya ng gabing iyon. Habang ipinikit niya ang kanyang mga mata, pagod at gutom, may kakaibang damdamin na dumaloy, pagmamalaki. Dahil sa unang pagkakataon, ang kahit kaunting meron siya ay kanya mismo. Hindi galing sa ama, hindi galing sa kumpanya, hindi galing sa awa. Bunga ito ng sarili niyang pawis, sarili niyang pagsisikap, nakakatakot, ngunit nakakalaya. 43 delivery, hingal ni Ronald, ibinagsak ang thermal bag sa sahig ng depo kinabukasan. Hindi masama, sagot ni Reynaldo nagsusulat. Para sa isang taong hindi pa nakapagtrabaho ng totoong trabaho sa buong buhay niya. Pero tingnan natin kung hanggang saan tatagal ang katawan mo. Ngunit ang katawan ni Ronald ay nagbabago. 2 linggo ng pagbibisikleta ng 8 oras kada araw ay nagukit ng kanyang mga kalamnan. Matibay, matatag. Ang malalambot niyang kamay ay puno na ng kalyo. Ang kanyang mga braso ay defined, ang tiyan ay nawala at ang kanyang mga binti ay mas malakas kaysa dati. Kahit noong gumagastos siya ng 5,000 real sa personal trainer. Ronald, tawag ni Reynaldo habang papalabas siya, tumawag ang tatay mo. Tumigil ang puso ni Ronald. Baka tapos na, baka natapos na ang parusa. Anong sinabi niya? Tinatanong kung kumusta ka. Sinabi ko sa kanya na natutunan mo na kung paano tapusin ang kwota. Saglit na tumigil si Reynaldo, sapat para magbigay ng pag-asa kay Ronald.
Alam mo ba kung anong sinabi niya? Ano? Magaling. Ngayon, tingnan natin kung handa na siyang magtrabaho ng totoo. Simula Lunes, night shift. Nanlumo ang tiyan ni Ronald. Ang night shift ay delikado, mapanganib na lugar, mabagsik na mga kliyente, mga delivery na iniiwasan kahit ng mga veteranong rider. Sir, pakiusap, nag-i-improve na ako, umabot ako ng 43 ngayon. Hindi ba pwede akong manatili sa day shift? Utos ng tatay mo, bata. Kung gusto mong mamana ang negosyo, kailangan mong maintindihan ang bawat sulok nito, lalo na ang mga mababaho. Kinagabihan, naglakad si Ronald sa kanyang barangay ng mas maaga. Iba ang pakiramdam ng mga kalye, mas maingay, mas tensyonado. Mga kabataang tambay sa kanto. Malalakas na tugtog mula sa sirang speakers. May mga matang nakatitig sa kanya nang may hinala. Naramdaman niya ang takot. Paakyat sa apartment, nakita niya ang kanyang kapitbahay, si Donna Teresa, nakaupo sa hagdan, tahimik na umiiyak. Donna Teresa, ayos lang ba kayo? Tumingala ang babae, pinupunasan ng luha gamit ang laylayan ng kanyang kupas na damit. Ang apo ko, si Manuel, nasa ospital. May pulmonya, hindi ko kayang bilhin ang gamot na kailangan niya. Napatigil si Ronald, naroon ito. Ang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Habag, tunay na empatya, hindi awa mula sa malayo, hindi pictorial sa charity event, kundi totoong koneksyon. Magkano ang gamot? 200 real, sagot niya. Alam kong hindi kalakihan para sa iba, pero para sa akin, kayamanan na iyon. Halos kulang na nga ang pensyon ko. 200 real. Mabilis na nag-compute si Ronald. 1/4 ng kanyang buwanang sahod. Parehong halaga na dati niyang ginagastos lang para sa dessert. At gayunpaman, walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang 4 na tig-50 real mula sa sobre na nakalaan para sa pagkain. Heto, sabi niya, inilagay ang pera sa kamay ng babae. Bilhin mo ang gamot. Siguraduhin nating gumaling si Manuel. Nagmumula ang luha sa mga mata ni Donna Teresa habang niyakap siya ng mahigpit. Pagpalain ka ng Diyos, hiho, bulong niya, isa kang anghel. Pagpasok ni Ronald sa kanyang apartment, tumingin siya sa basag na salamin sa banyo. May kakaibang nagbago. Sa kanyang mga mata may liwanag, ang uri ng liwanag na matagal nang nawala nung siya'y mayaman. Dahil sa unang pagkakataon, nakatulong siya sa paraang may kapalit. Hindi tseke, hindi barya, totoong sakripisyo. At sumapit ang Lunes, nagsimula si Ronald sa night shift. Mga delivery sa Cidade Baixa, ang pinakamapanganib na lugar sa lungsod. Ang uri ng lugar na pinapasok lamang ng pulisya ng sabay-sabay. Ang lugar na hindi niya kailanman naisip na tatakbuhin niya mag-isa. Nagpedal siya sa madidilim, wasak na kalsada, kumakabog ang dibdib. Ang thermal bag sa kanyang likod ay tila target. Delivery! Sigaw niya nakatayo sa harap ng isang barong-barong na yumanig sa malakas na tugtugin ng funk. Pasok ka na, bro! Tawag ng isang tinig mula sa loob ng bahay. Napatigil si Ronald. Klaro ang patakaran ng kumpanya, huwag kailanman papasok sa bahay ng customer. Pero ang pagtanggi ay pwedeng magdulot ng gulo. Isang reklamo ay maaaring mangahulugan ng agarang pagtanggal. Nag-alinlangan siya, ngunit tumawid din sa pintuan. Sa loob, 5 kabataang lalaki ang nakaupo sa isang informal na mesa, naglalaro ng baraha at umiinom ng murang beer. Makapal ang usok ng marijuana sa hangin at nakakalat lang ang mga baril sa butas-butas na sofa na parang ordinaryong gamit. O tingnan nyo nga naman, wika ng mukhang pinuno nila. Isang binatang nasa 20, may mga peklat sa mukha. Ngayon lang ako nakakita ng delivery boy na ganyang kaputi ang ngipin dito. Nagtawanan ng iba, ngunit hindi iyon masayang tawa, matalim, nakakatakot. Delivery lang, sir, maingat na sagot ni Ronald, pinipilit na patatagin ang boses. 28 reais po. 28? Tumayo ang pinuno, dahan-dahan mapanganib ang galaw. Alam mo ba kung nasaan ka? Dito, kami ang nagtatakda ng presyo. Kasama sa delivery fee ang security tax, 50.
Mabilis ang tibok ng puso ni Ronald. Sir, 28 lang po ang sukli ko. Kung ganon, kunin mo ang kulang o iwan mo ang bisikleta, malamig na sagot ng lalaki. Napasulyap si Ronald sa kanyang kupas na dilaw na bisikleta. Kapag nawala iyon, mawawala ang kanyang trabaho at hindi niya kayang mawala iyon. Pero ang tumutol sa mga taong ito ay maaaring magkahalaga ng mas higit pa kaysa trabaho. Pakiusap, wika niya, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, totoo ang salitang iyon. Hindi mayabang, hindi palabas, kundi hilaw, tapat na pagsusumamo. Sa bisikletang ito ako umaasa para mabuhay ang pamilya ko. Kung mawawala ito, wala na akong maipapakain sa kanila. Lumabas ang mga salita, at bagaman kasinungalingan ang tungkol sa pamilya, hindi ito naramdaman na kasinungalingan. Bigla niyang naisip sina Donna Teresa at si Little Manuel. Ang mga taong nararamdaman niyang kanya na rin. Ilan ang anak mo? Tanong ng pinuno. Nakakitid ang mga mata. 2, mahinang sagot ni Ronald. Gumisi ang leader sa kanyang mga kasama. Narinig niyo yon? May bibig palang pinapakain si rich-looking courier. Lumapit siya, makapal ang tensyon, parang hindi na makahinga si Ronald. Ngunit biglang nagbago ang ihip. Rumerespeto ako sa lalaking nagtatrabaho para sa mga anak niya, wika ng pinuno. Dalhin mo ang bisikleta mo at lumayas ka, pero sa susunod, magdala ka ng dagdag. Hindi ito Jardines, gets? Mabilis na tumango si Ronald at tumalis, nanginginig ang mga binti habang nagpedal palayo. Pero hindi ang takot ang nanatili sa kanya, kundi ang aral. May mga mundong nakapaloob sa iisang lungsod na hindi pa niya nakita. Mga lugar na ang pamantayan ng buhay ay isang pagkain, hindi bangko. Mga lugar na ang respeto ay hindi nabibili, kundi nakukuha sa pamamagitan ng pagsisikap. Ang ikalawang delivery niya ay dinala siya sa isang abandonadong gusali. Matagal nang tinitirhan ng mga pamilyang walang ibang mapupuntahan. Walang tubig, walang ilaw, kadiliman at mga basag na hagdan lamang. Umakyat siya ng 7 palapag, ginagabayan ng ilaw ng cellphone sa gitna ng guho at dumi. Apartment 704, bulong niya. Narito, tawag ng isang babaeng nasa 30 mula sa bukas na pintuan na wala ng pinto. Sa loob, isang babae ang naghalungkat ng lumang pitaka. 2 batang natutulog sa manipis na kutsyon sa likuran niya. Walang muwebles ang silid, mga kahon lang ang nagsilbing mesa at upuan. Pasensya ka na at nahuli, wika ng babae, patuloy na naghahanap. Kailangan kong mangutang sa kapitbahay. 3 araw ng tinapay lang ang nakakain ng mga anak ko. Tiningnan ni Ronald ang mga bata. 5 at 3 taong gulang. Sobrang payat, magkayakap, upang uminit. Ma'am, sabi niya, hindi man lang nag-isip, sa inyo na po ang pagkain. Libre, napakurap ang babae sa gulat. Anong ibig mong sabihin? Sa kumpanya na po ito, banayad niyang pagsisinungaling. Special promo para sa mga pamilyang may bata. Napuno ng luha ang mga mata ng babae. Pagpalain ka ng Diyos, bulong niya. Ilang araw na akong nagdarasal para sa milagro, at heto ka. Umalis si Ronald sa gusaling iyon na parang walang laman ang loob. Kakagastos lang niya ng 20 reais mula sa sariling bulsa. Pera na pinaghirapan niya. Pera na mahalaga na ngayon. At gayon pa man, pakiramdam niya ito ang pinakatamang bagay na nagawa niya sa loob ng 32 taon. Sa linggong iyon, naging isang edukasyon ng night shift, edukasyong hindi matuturo ng kahit anong paaralan o MBA. Nakilala niya ang mga pamilyang nabubuhay sa mas mababa sa 500 reais kada buwan, mga matatandang nakalimutan ng sarili nilang mga anak, mga batang nagtitinda ng candy sa stoplight para lang makauwi ng ilang barya. At sa bawat delivery, bawat kwento, bawat mukha, naaalala niya ang sandali sa restaurant, ang kanyang ama hinahamak, ang kanyang sariling halakhak, ang kanyang kalupitan, ang kanyang pagkabulag. Ngayon, nauunawaan na niya ang sakit sa likod ng mga mata ni Francisco. Hindi lang ito tungkol sa kawalan,
ng respeto. Ito'y tungkol sa pagkakatuklas na ang sariling anak niya ay lumaking walang kapirasong empatiya. Pagsapit ng Biyernes ng ikatlong linggo, bumalik si Ronald sa depot matapos makumpleto ang 46 na delivery, 3 sobra sa kwota. Ngunit mas mahalaga na kapagpakain siya ng 5 pamilya gamit ang sarili niyang kita. "Ronald!" tawag ni Ronnie habang nilalakpan nila ang mga bisikleta. "Bakit? Pwede ba kitang makausap sandali?" "Siyempre," kumamot ng ulo si Ronnie. "Alam mo, may kakaiba na sa'yo ngayon. Noong una kang dumating, inisip ko, eto na naman, spoiled rich kid na naglalaro ng mahirap. Pero nagkamali ako." Huminto siya sandali. "Nagbabago ka, nagiging tao ka." "Salamat, Ronnie!" Mahina ang tinig ni Ronald. "Pwede ba kitang bigyan ng payo?" Galing sa isang taong 20 taon nang gumagawa ng trabahong ito. "Handa akong makinig," tugon ni Ronnie. "Huwag mong hayaang gawing mapait ka ng buhay na ito. Nakita ko na ang mabubuting tao na nawawala sa sarili dahil sa kalupitan ng mundo. Pero ikaw, napanatili mo ang puso mo. Nagtatrabaho ka ng mabuti pero hindi mo iniwan ang iyong pagkatao." Kinagabihan, habang nakahiga si Ronald sa kanyang luma at manipis na kutsyon, umuukit sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. 3 linggo lang ang nakalipas, hawak niya ang lahat, luho, yaman, katayuan, ngunit walang laman ang kanyang kalooban. Ngayon, halos wala siyang pag-aari, ngunit naramdaman niya ang bagay na hindi niya kailanman nadama noon. Layunin. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa numerong hindi kilala. "Anak, ako ito si Donna Teresa. Nakauwi na si Manuel ngayon. Sabi ng doktor, gumana ang gamot. Iniligtas mo ang buhay niya. Pagpalain ang iyong mga kamay. Palagi." Tumingin si Ronald sa kanyang mga kamay. Magaspang, marumi, sugatan. 1 buwan lang ang nakalipas, hindi pa sila nakatikim ng totoong trabaho. Ngayon, sila ang mga kamay na nagligtas ng buhay. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang paglalakbay na ito, ngumiti si Ronald. Isang tunay na ngiti, hindi ginuhitan ng pribilehiyo o kayabangan, kundi isinilang mula sa tunay na bagay. May 4 na buwan pa siyang tatahakin, pero ngayon nagsimula na siyang mag-isip. Marahil hindi ito parusa, marahil ito ang pinakadakilang regalong ibinigay ng kanyang ama sa kanya. 70 araw ng pagbibisikleta sa masisikip na kalsada, pag-akyat sa walang katapusang hagdan, pagtitiis sa buhos ng ulan at tindi ng init, namuhay si Ronald ng isang buhay na hindi niya kailanman nakilala. Sa tuwing tumitingin siya ngayon sa basag na salamin sa banyo, halos hindi na niya makilala ang sarili. Ang kanyang mga braso ay payat ngunit malakas, mas hubog kaysa sa lahat ng taong ginugol niya sa mga elite gym. Ang kanyang mga kamay ay tandang-tanda ng paggawa, makakapal na kalyo, maliliit na pilat, grasa sa ilalim ng kuko. Ang kanyang balat, dating maputla at alaga, ngayoy kayumanggi na dahil sa 8 oras na pagbabad sa ilalim ng araw. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang malamig, mayabang na tingin. Pinalitan ito ng mas malalim, isang tahimik na kamalayan, isang uri ng malasakit na tanging sakit lamang ang makapagtuturo. "Tok-tok, Ronald," tawag ni Donna Teresa mula sa labas ng kanyang apartment. "Nasa bahay ka ba, anak?" Binuksan niya ang pinto at nadatnan itong may dalang mainit na pagkain, kanin, beans, manok at sariwang salad. Kumulo ang kanyang sikmura sa amoy pa lang. Mas nakabubusog kaysa sa lahat ng kinain niya sa 5-star na restaurant. "Hindi mo na kailangang gawin ito," wika ni Ronald. "Kailangan at gagawin ko pa ulit," giit ni Teresa pumasok. "Iniligtas mo si Manuel. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko." Tiningnan niya ang apartment ni Ronald. Kutson lang, 2 plastic na upuan, isang lumang mesa at isang maingay na ref. Diyos ko,
Paano ka nabubuhay ng ganito? Tanong niya. Wala ka man lang maayos na lamesa. Mayroon akong sapat, tapat na tugon ni Ronald. Katarantaduhan. Bukas, dadalhan ka ng anak kong si Carlos ng isa at ayokong makarinig ng reklamo. Ngumiti si Ronald. Sa loob ng 3 buwan, higit pa sa kapitbahay, si Donna Teresa. Napunan niya ang puwang sa puso ni Ronald na hindi niya namalayang bakante. Namatay ang kanyang ina noong 12 taong gulang siya. At bagaman, iniwan siya ng ama ng pamana, hindi nito naibigay ang init. Kumusta si Manuel? Tanong niya habang kumakain sila. Malakas na parang kalabaw. Masayang sagot ni Teresa. Hindi makapaniwala ang mga doktor kung gaano siya kabilis gumaling. Sabi nila dahil sa gamot at sa mga panalangin. Pero alam kong dahil din sa'yo. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Buhay ang apo ko dahil sa'yo. Nabigatan ang dibdib ni Ronald, pinipigilan ang emosyon. Ilang buwan lang ang nakalipas, tatawanan lang niya ang ideya na ang pagtulong sa batang may sakit ay mas mahalaga kaysa bumili ng sports car. Pero ngayon alam na niya ang sagot. Donna Teresa, bulalas niya makalipas ang ilang sandali. Pwede ba kitang tanungin? Siyempre. Naging mayaman ka na ba? Napatawa siya, isang malalim, tunay na tawa na pumuno sa silid. Mayaman? Naku anak, lumaki akong may 9 na kapatid. Ang tatay ko'y mason, ang nanay ko'y naglalaba para sa kapitbahay. Nagbebenta ako ng candy noong 8 anyos pa lang ako. At masaya ka ba? Biglang tumigil si Teresa, naging seryoso. Masaya? Kakaibang tanong, pero oo sa palagay ko masaya ako. Ipinanganak akong mayaman, aminado si Ronald. Mayroon ako ng lahat. Pero kailanman hindi ako naging tunay na masaya. Ni minsan. Pero ikaw, sa kaunti, parang meron kang bagay na hindi ko kailanman naranasan. Hinawakan ni Teresa ang kanyang mga kamay, mas magaspang kaysa sa kanya, pinatigas ng habambuhay na paggawa. Ronald, ang pera ay makakabili ng ginhawa pero hindi ng kapayapaan. Hindi ito makakabili ng pag-ibig. Hindi ito makakapagbigay ng pakiramdam ng pagtulong sa kapwa ng walang kapalit. Pinisil niya ang mga kamay ni Ronald. At ngayon natututuhan mo yon sa unang pagkakataon sa iyong buhay. Tunay kang buhay. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa puso ni Ronald nang mahiga siya kinagabihan. Tunay na buhay, iyon ang nararamdaman niya ngayon. Hindi lang gising kundi naroroon na para bang ang unang 32 taon niya ay isang mahaba, magastos na panaginip. Dumating si Ronald sa depot gaya ng nakagawian pero may kakaiba. Si Reynaldo, na karaniwang walang pakialam, ay naglalakad paikot, hawak ang papel na basa ng pawis. Makinig kayong lahat, sigaw niya. May problema tayo. Nagtipon ang mga delivery worker. Napansin ni Ronald na ilan ay tumango sa kanya ng may paggalang. Isang bagay na hindi niya maisip noon. Nakakaranas ng problemang pinansyal ang kumpanya, sabi ni Reynaldo, hindi na sumisigaw. Simula ngayon, magbabawas tayo ng 20 tao. 3 napo na lang ang matitira, yung pinakamahuhusay. Nagulat ang lahat, kumirot ang dibdib ni Ronald, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang mga kaibigan. Mga taong alam niyang may pamilyang umaasa sa sahod na ito. Babasahin ko ang mga pangalan, dagdag ni Reynaldo. Kapag natawag ka, kunin mo ang gamit mo. Walang argumento. Nagsimula ang listahan. Carlos, kaibigan ni Ronald. Seu Ismael, ama ng 4. Maria, nag-iisang babae sa grupo, inaalagaan ng may sakit na ina. Isa-isa tinawag ang mga pangalan, gumuho ang mga mukha, yumuko ang mga ulo. Pinipigilan ni Ronald ang galit habang pinapanood ang mga kaibigang gumigising ng madaling araw, humaharap sa ulan, trapiko at panganib, basta na lang tinanggal na parang wala silang halaga. Ronnie Silva. Bumagsak ang puso ni Ronald. Hindi! Si Ronnie, ang taong naggabay at naniwala sa kanya, ay yumuko at tahimik na sinimulang linisin ang kanyang maliit na locker. Nang matapos ang listahan, hindi natawag ang pangalan ni Ronald. Pasado siya. Ngunit natabunan ng kawalang katarungan ang anumang ginhawa ng pagkakaligtas. Yung mga natira,
sabi ni Reynaldo, kailangan ng mas marami, 50 delivery kada araw. Kapag hindi na kumpleto, ikaw ang susunod, 50. Isang delivery kada 9 na minuto, halos imposibleng gawin. Lumapit si Ronald kay Ronnie na tahimik na nag-aayos ng gamit. Hindi ito tama, bulong niya. Ikaw ang pinakamahusay dito. Umiling si Ronnie, hindi tumitingin. Hindi kailanman naging patas ang buhay. Ang mayayaman nananatiling mayaman. Ang mga tulad namin nag-a-adjust. Anong gagawin mo? Kahit ano, security, construction, night shift, kahit ano basta may pagkain sa mesa. Nag-alinlangan si Ronald. Pagkatapos ay nagsalita, Paano kung matulungan kitang makahanap ng mas magandang trabaho, isang posisyon sa opisina? Tumingin si Ronnie sa kanya. Sa unang pagkakataon, makitid ang mga mata. At paano mo gagawin yon? Isa ka lang namang delivery boy na katulad ko. Totoo iyon sa technical na usapan. Hindi niya pwedeng gamitin ang kanyang pangalan o autoridad nang hindi sinisira ang patakaran ng ama. Pero marahil, baka may paraan. Magtiwala ka, huwag ka munang sumuko. Kinagabihan, nagdesisyon si Ronald. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng numerong iniiwasan niya sa loob ng maraming buwan. Hello? Sagot mula sa kabilang linya. Dad, ako ito. Katahimikan. Ronald, malinaw na gulat ang tinig ni Francisco. May problema ba? Kailangan kitang makausap, mahalaga. Kung tungkol ito sa pagtatapos ng parusa mo, kalimutan mo, may 3 buwan ka pang natitira. Hindi iyon ang tungkol, sagot ni Ronald. Tungkol ito sa kumpanya, sa mga taong tinatanggal natin. Tumigil sandali si Francisco. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Dahil nagtatrabaho ako doon, Dad. Nakita ko mismo, 20 tao ang natanggal ngayon. Mga tapat at mabubuting manggagawa, mga taong desperadong kailangan ng trabaho. Lumamit ang tinig ni Francisco. Ronald, hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang negosyo. Minsan kailangan ng mahihirap na desisyon. Naiintindihan ko, singhal ni Ronald, hindi na kayang pigilan ang sarili. Naiintindihan kong may 50 milyong nakaupo lang sa bangko mo habang tinatanggal mo ang mga taong kumikita lang ng halos 1,400 reais kada buwan. Naiintindihan kong pinapataas mo ang kwota sa imposibleng antas para lang bawasan ang bilang ng manggagawa. Kinu-question mo ba ang mga desisyon ko sa negosyo? Matalim ang tinig ni Francisco. Ang kinu-question ko ay ang iyong mga desisyong makatao, tugon ni Ronald. Umuugong ang tinig sa pader ng kanyang simpleng apartment. Sa nakalipas na 3 buwan, mas marami akong natutunan tungkol sa buhay kaysa sa 30 taon ng pribilehiyo. Ang mga taong ito, hindi sila numero sa budget sheet. Mga tao sila, may pamilya, may sakit, at may dignidad. Tahimik ang kabilang linya, mahabang katahimikan. Nang magsalita si Francisco, nag-iba na ang tono niya. Ronald, nasaan ka ngayon? Sa apartment ko. Pupunta ako riyan. Natapos ang tawag. Nakatitig si Ronald sa telepono, kumakabog ang dibdib. Pagkalipas ng 3 buwan, ito ang unang tunay na pag-uusap niya sa kanyang ama. At marahil ang pinakamahalaga sa kanilang buhay. 1 oras ang lumipas, may kumatok sa pinto. Binuksan ni Ronald at nakita ang kanyang ama nakatayo, nakatingin sa maliit at hubad na apartment na parang hindi makapaniwala. Diyos ko, bulong ni Francisco, talagang namumuhay ka ng ganito? Ganito paano, ama? Kalmadong tugon ni Ronald. Na may dignidad, na kumikita ng sariling hanap buhay, na tumutulong sa nangangailangan? Pumasok si Francisco at umupo sa isa sa mga plastik na upuan. Sa kanyang designer suit, napapalibutan ng basag na dingding at umaatungal na ref, mukha siyang hindi nababagay. Parang hari na bumisita sa isang baryo. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa mga katrabaho mo, mahina niyang sabi. Bakit? Dahil gusto kong maintindihan ang mga natutunan mo. At nagsimula si Ronald. Ikinuwento niya si Ronnie, ang lalaking hindi kailanman lumiban sa loob ng 20 taon.
Si Carlos, na kalahati ng sahod, ay ipinapadala sa kanyang ina sa probinsya. Si Maria, na araw-araw pumapasok para maipagamot ang kanyang inang may kanser. Sunod-sunod ang mga kwento ng sakripisyo, pagtitiis at katatagan. Tahimik na nakinig si Francisco, hindi gumalaw. At doon nakita ni Ronald ang isang bagay na hindi niya pa nakikita kailanman, luha sa mga mata ng kanyang ama. "Nagbago ka," mahinang sabi ni Francisco matapos ang lahat. "Nagbago?" Ang lalaking nasa harap ko ay hindi na siya noong nang insulto sa isang matanda sa restaurant 3 buwan na ang nakalipas. Walang laman ang taong iyon. Pero ito, may kaluluwa na. Nabigatan ng lalamunan ni Ronald. "Ama, hayaan mo muna akong matapos." Tumayo si Francisco at lumapit sa maliit na bintana, tumingin palabas. "Matagal na kitang minamasdan mula sa malayo. Alam ko ang tungkol sa perang ibinigay mo kay Donna Teresa. Alam ko ang mga pagkaing binayaran mo mula sa sarili mong bulsa. Alam ko ring nirerespeto ka ng mga katrabaho mo, hindi dahil sa apelyido mo, kundi dahil sa kung sino ka na ngayon." "Paano?" tanong ni Ronald. Ngumiti si Francisco sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan. "Akala mo ba ipapadaan lang kita sa lahat ng ito nang hindi ko minomonitor? Ikinukwento sa akin lahat ni Reynaldo. Kung ganon, alam mong hindi patas ang tanggalan?" "Alam ko," sagot ni Francisco, lumingon muli sa kanya. "At tama ka." Bumalik siya sa mesa at muling umupo. "Ibabalik ang lahat ng natanggal. Bukas makakabalik sila sa trabaho." Huminga ng malalim si Ronald na bunutan ng tinik. "At si Ronnie, pwede ba siyang magkaroon ng mas magandang posisyon?" "Promosyon siya, supervisor. At si Reynaldo, i-reassign." "Salamat, Ama." Ibig sabihin nito, pinutol siya ni Francisco. "Ibig sabihin, pumasa ka sa pagsubok. Naging taong ikaw ang matagal ko nang inaasam na maging." Nanlambot ang tuhod ni Ronald. Kumapit siya sa mesa, halos hindi maunawaan ang narinig. "Ako, pumasa." "Mahigit pa sa pumasa," sabi ni Francisco, lumapit. "Naging tunay kang lalaki. Isang anak na ipinagmamalaki kong tawaging akin." Nabasa ng luha ang mga mata ni Ronald. Ilang buwan lang ang nakalipas, ikinahihiya niyang umiyak. Ngayon, ito'y totoo, natural, makatao. "Patawad," bulong niya. "Patawad sa naging ako, sa paraan ng pagtrato ko sa iyo, sa hindi ko pagkakita sa sakit na dinulot ko." Binuksan ni Francisco ang kanyang mga bisig at sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, nagyakap ang mag-ama. Hindi simpleng kamay-kamay, hindi malamig na tapik sa balikat. Isang tunay na yakap, isang sandali ng pagpapatawad, isang simula ng paghilom. "Ronald," mahinang sabi ni Francisco, patuloy na yakap siya, "may isang bagay kang dapat malaman tungkol sa gabing iyon sa restaurant." "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi ako nag-iisa. May iba pang kasangkot sa pagsubok na yon. May tumulong sa akin para planuhin ito." Bahagyang lumayo si Ronald, litong-lito. "Sino?" Kinuha ni Francisco ang kanyang telepono at nagdial. "Mariano, makakaakyat ka na. Panahon na." 5 minuto ang lumipas, may marahang kumatok sa pinto. Binuksan ni Ronald ang pinto at nadatnan ang isang matandang lalaki. Marahil nasa 80 anyos na. Puting-puti ang buhok nito, banayad at bughaw ang mga mata at ang ngiti ay may dalang payapang init. "Ronald," malumanay na bati ng lalaki. "Ako si Mariano Diaz. Sinusubaybayan ko ang iyong paglalakbay mula pa noong simula." "Sinusubaybayan ako? Paano?" "Naroon ako," sagot ni Mariano, pumasok sa loob. "Sa Bella Vista, noong sigawan mo ang iyong ama, nakita ko ang lahat. Nakita ko ang itsura ng iyong mga mata noong ininsulto mo siya at nakita ko rin ang sakit sa kanyang mga mata." Nabaliktad ang sikmura ni Ronald, isa pang saksi sa pinakamababang sandali ng kanyang buhay. "Ngunit," dagdag ni Mariano banayad, "nasaksihan ko rin ang bawat araw ng nakalipas na 3 buwan. Nakita kong ibinigay mo ang sarili mong pera kay Donna Teresa. Nakita kong naghatid ka ng pagkain sa mga pamilyang nangangailangan. Nakita kong iniwan mo ang kayabangan at naging tao." "Ginoong Mariano,"
wika ni Ronald, inalok siya ng upuan. Sino ka ba talaga? Umupo ang matanda na may tahimik na dignidad, parang isang taong namuhay ng libu-libong buhay. 40 taon na ang nakalipas, simula niya. Ako ay ikaw, mayabang, mapagmataas, mayamang walang saysay. Minanako ang isang imperyo at ginamit ito upang manakit. Nagpapaputok ako ng mga manggagawa ng walang awa, pinaaalis ang mga pamilya sa kanilang bahay, sinisira ang mga buhay para lang sa libangan. Sumabat si Francisco, nakaupo sa tabi ng anak. Si Mariano ang may-ari noon ng pinakamalaking hotel chain sa Brazil, pero itinuring niya ang mga empleyado na parang basura. Giniba niya ang mga maralitang pamayanan para lang makapagtayo ng luxury resorts. Tumango si Mariano. Hanggang sa dumating ang araw na bumalik sa akin ang lahat ng ginawa ko. Nawala ang lahat, ang pera, ang pamilya, ang reputasyon. Nagtapos akong walang tahanan sa kalsada. Sa parehong mga kalsadang dati kong pinapaalis ang iba. At pagkatapos? Tanong ni Ronald. Pagkatapos 5 taon akong natulog sa bangketa. Nakiusap para sa pagkain. Hindi pinansin, ininsulto, itinuring na wala. Ngunit tinuruan ako ng 5 taon na yon ng higit pa tungkol sa pagiging tao kaysa sa 50 taon ng pagiging mayaman. Kumikinang ang kanyang mga mata ng kahulugan. Doon ko natuklasan kung bakit pa ako buhay, bakit ako'y naligtas. Ano ang iyong layunin? Upang gabayan ang mga lalaking katulad mo, mga naliligaw sa ginto at kapangyarihan, pabalik sa kanilang puso bago pa mahuli ang lahat. Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Ronald. Lumapit sa akin ang iyong ama, 6 na buwan na ang nakalipas. Desperado siya. Naniwala siyang pinalaki niya ang isang halimaw at hindi niya alam kung paano ka ililigtas. Tumango si Francisco. Si Mariano ang tumulong magplano ng lahat, ang disguise, ang pagsubok, ang tuntunin na walang shortcut, walang pabor. Sinabi niya sa akin na kailangan mong marating ang pinakailalim upang matutong umakyat muli. At ngayon, mahinang tanong ni Ronald, naramdaman niyang may mas malaking bagay na paparating, isang pagbabago ng buhay. Ngayon, tugon ni Mariano na may alam ng ngiti, sisimulan na ang totoong gawain. Ngayon, gagawin nating kilusan ang iyong personal na pagtubos. Isang kilusan na magbabago ng buhay ng daan-daan. Lumapit siya sa maliit na bintana, tumingin sa payak na kapitbahayan. Ronald, naisip mo na ba ang isang lugar kung saan ang mga walang tahanan ay hindi lang makakahanap ng silungan, kundi makakabuo ng panibagong buhay? Ano ang ibig mong sabihin? Ang tinutukoy ko ay isang kumpletong pamayanan, totoong mga bahay, mga taniman ng gulay, mga workshop para sa paggawa gamit ang sariling kamay, mga paaralan para sa mga bata, isang klinika, isang bagong simula, isang lugar kung saan muling makakamit ng tao ang dignidad. Sumali si Francisco sa kanya sa bintana. Pinapatakbo ni Mariano ang 3 ganitong komunidad sa buong bansa. Mahigit 2,000 tao na ang nakabalik sa normal na buhay mula sa lansangan. At ang 50 milyong isinuko mo, tanong ni Mariano, iyon mismo ang kailangan para maitayo ang ika-4, ang pinakamalaki. Mabilis ang tibok ng puso ni Ronald. Plano niyo na lahat ito. Hindi plano, wika ni Francisco. Pangarap, pero naging posible lang nang makita naming tunay ka nang nagbago, na naunawaan mo na ang kapangyarihan ng paggamit ng yaman upang magpagaling, hindi manakit. Hinati ni Ronald ang oras niya sa pagitan ng kanyang courier job at ng pinakamakabuluhang proyekto ng kanyang buhay. Kasama sina Francisco at Mariano, inilunsad nila ang pagtatayo ng Novo Amanhecer, bagong bukang liwayway. Isang self-sustaining community sa 50 ektarya ng lupa sa labas ng lungsod. Ngunit hindi lang ito basta silungan. Isa itong plano para sa muling pagsilang,
Bawat pamilya ay binigyan ng maliit ngunit marangal na bahay na may 2 silid. May sariling taniman para sa pagkain, may mga workshop, karpinterya, panaderya, pananahi, mekaniko, kung saan makakapagtrabaho at muling mabubuo ang kanilang kasanayan at tiwala sa sarili. Nadiskubre ni Ronald ang bago niyang lakas, ang mag-organisa, mamuno at magbuklod ng tao. At dahil naranasan na niya ang pakikibaka, dahil siya mismo ang nagbitbit ng thermal bag, umakyat ng hagdan at hindi pinansin ng mundo. Nakuha niya ang respeto ng mga residente. Hindi lang siya isa pang mayamang nagbibigay ng limos. Isa siya sa kanila. Ronald, wika ni Dona Lourdes, isang hapon habang nagtatanim sila ng kamatis, pinupunasan ang pawis sa noo. Noong sinabi mong magkakaroon kami ng totoong bahay, akala ko kalokohan lang. Ang mga tulad namin, hindi nagkakabahay. Ngumiti si Ronald, iniabot ang panibagong punla. Hindi kayo binibigyan ng kung anuman, Dona Lourdes. Kayo'y kumikita ng bagong buhay sa pamamagitan ng trabaho, tapang at dignidad. Ang Novo Amanecer ay naging isang maunlad na bayan. 400 pamilya ang nakahanap hindi lamang ng kaligtasan, kundi ng pag-asa. Naging pambansang modelo ang proyekto, patunay na ang pagtubos ay hindi lang posible, kundi makapangyarihan. Ang panaderya ng komunidad ay naging paborito ng rehiyon. Ang pananahi ay tumanggap ng mga kontrata mula sa malalaking retailer. Ang organikong mga taniman ay nagsusupply na sa mga pamilihan sa lungsod. Ngunit higit pa sa kita o produkto, lahat ay may papel. Walang ginagawa, walang nasasayang na kakayahan. Lahat ay nagtatrabaho, nakikibahagi at namumuhay ng may layunin. Isang tahimik na linggo habang naglalakad sina Ronald at Francisco sa sementadong kalsada ng Novo Amanecer, pinagmamasdan ang mga batang tumatawa at ang mga magulang na nagkukwentuhan sa lilim ng mga puno. Bumulong si Francisco sa kanyang anak. "Anak," mahina niyang sabi, "nakabuo ka ng bagay na hindi ko nagawa o ng iyong lolo man. Ginawa mong pag-asa ang yaman." "Hindi ako lang," tugon ni Ronald. "Ikaw ang nagbigay sa akin ng pinakamahirap na aral na kinailangan ko." Huminto sila sa gitnang plaza kung saan ang tanawin ng kapayapaan ay halos hindi ka panipaniwala kung ikukumpara sa mga lugar na pinagmulan ng mga pamilyang ito. "Ronald," tawag ni Mariano, ngayoy 82 taong gulang ngunit puno pa rin ng sigla. "May balitang dapat mong marinig." "Anong balita?" "Gusto ng pamahalaan na kopyahin ang Novo Amanecer sa 10 syudad. Ikaw raw ang gustong gawing national coordinator." Tumingin si Ronald sa makukulay na bahay, mga maunlad na taniman sa tawanan at buhay sa paligid. Mahigit 1,000 tao na ang nakahanap ng tahanan at layunin dito. "At kung sabihin kong oo," tanong niya. "Kung tatanggapin mo," sagot ni Francisco, "sa loob ng 10 taon mababago natin ang buhay ng 50,000 tao. 50,000 kwento ang masusulat muli. 50,000 kaluluwa ang may ahon mula sa lansangan." Ngumiti si Ronald. "Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin sa restaurant?" tanong niya, "nang tawagin mo akong walang silbing matandang lalaki." Tumawa si Francisco, isang malalim, tunay na tawa. "Naalala ko at nagkamali ako, hindi ka walang silbi, naliligaw ka lang. At ngayon natagpuan mo na ang iyong daan pauwi at pinangungunahan mo ang libo-libo kasama mo." Nakatayo si Ronald sa entablado para sa inaugurasyon ng ika-10 komunidad ng Novo Amanecer. 47,000 tao na ang dumaan sa programa. 96% ang may trabaho, may tirahan at nakikibahagi na muli sa lipunan. Hindi na nanirahan si Ronald sa penthouse, ngunit hindi rin siya bumalik sa lumang apartment noong courier days niya. Pinili niyang manirahan sa isang payak na bahay sa loob ng orihinal na komunidad.
malapit sa mga buhay na tinulungan niyang buuin muli. Mr. Ronald, tawag ng isang tinig. Si Manuel yon, ngayon 12 anyos, puno ng sigla. Gusto kang makausap ng lola ko. Lumapit si Donna Teresa, ngayon 68, may ngiting mainit. Siya na ngayon ang social coordinator ng unang Novo Amanecer, tumutulong sa mga bagong pamilya na makapag-adjust. Ronald, anak, sabi niya, iniabot ang isang sobre. May sulat para sa iyo. Walang return address. Sa loob ay isang larawan at sulat kamay na tala. Ang larawan, isang lalaking maayos ang bihis, kasama ang isang asawa at 2 batang nakangiti. Sa likod nakasulat, pamilya muling nagkita matapos ang 3 taon sa lansangan. Ang liham ay ganito: Ronald, hindi mo ako kilala pero kilala kita. 5 taon na ang nakalipas, isa ako sa mga lalaking tumatawa sa matandang iyon sa restaurant. Ako ang kaibigan mo, si Nestor. Matapos mong mawala ang lahat, nawala rin ang lahat sa akin. Droga, maling desisyon, kayabangan. 3 taon akong namuhay sa lansangan, iniligtas ako ng Novo Amanecer. Ngayon isa na akong karpintero, may pamilya ako, may dignidad. Ipinakita mo sa akin na kayang magbago ang tao, iniligtas mo ang buhay ko. Nestor, napuno ng luha ang mga mata ni Ronald. Si Nestor, dati niyang kaibigan, minsang malupit at hungkag, ay isa na ngayon sa libu-libong buhay na naiahon. Ang ganda ng sulat, sabi ni Donna Teresa, sumisilip sa kanyang balikat. Isa na namang kaluluwang naligtas. Naalala mo ba nung unang gabi na umuwi akong umiiyak? Tanong ni Ronald. Pagkatapos ng unang araw ko sa trabaho? Naalala ko, tumango siya. Wasak ka noon, akala mo hindi ka tatagal. May sinabi ka sa akin na lagi kong baon, na para daw akong sibuyas, isa-isang nilalaglag ang mga sapin. Ngumiti siya. At tingnan mo ngayon, bawat sapin ng kayabangan, kalupitan at pagmamataas ay naalis. Ang natira, ang totoong Ronald, ang may puso. Kinagabihan nakahiga si Ronald sa kanyang maliit na bahay sa Novo Amanecer. Naririnig niya ang tunog ng buhay sa labas, mga batang naglalaro, mga kapitbahay na nag-uusap, musika sa malayo, mga tunog ng kagalakan, ng pag-unlad, ng kapayapaan kung saan dati ay pawang kawalan ng pag-asa. Naalala niya ang kanyang ama, ngayoy 80, malakas pa rin, patuloy na gumagabay sa mga bagong proyekto. Naalala niya si Mariano na pumanaw na 6 na buwan na ang nakalipas, iniwan hindi lamang ang isang pamana kundi isang kilusan. Naalala niya ang sarili niya, ang taong kanyang naging mula sa spoiled heir hanggang sa basag na delivery worker, hanggang sa pinuno ng isa sa pinakamahalagang social program sa bansa. Ngunit higit pa roon, naalala niya ang gabing iyon, ang sandaling nagsimula ang lahat, nang sigawan ng isang anak, bulag sa kayabangan, ang isang matandang lalaki na hindi niya alam ay ang kanyang ama at hindi sinasadyang itinanim ang binhi ng kanyang sariling muling pagsilang. Ang pinakamahirap na pagsubok ng kanyang buhay ang naging pinakadakilang regalo. Ang kanyang pinakamalalim na kahihiyan ang naging apoy ng kanyang pinakamakabuluhang tagumpay. At habang dahan-dahang dinalaw ng antok sa kanyang tahimik, payak na silid, ngumiti si Ronald, tunay na ngiti, may hindi matitinag na katiyakan na nauunawaan na niya ngayon ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Hindi ang iniingatan mo para sa sarili, kundi ang nililikha mo para sa iba. Ang batang minsang sumigaw, tumabi ka riyan, walang silbing matanda, ay naging lalaking tiniyak na walang ibang tatawaging walang silbi muli. 50,000 buhay, isang lungsod na itinayo sa pag-ibig, dignidad at pangalawang pagkakataon. At nagsimula ang lahat sa isang ama na minahal ang kanyang anak ng sapat para basagin ang puso nito, para matulungan siyang matagpuan ang kanyang kaluluwa wakas.